Nagtataka ang batikang anchor reporter ng ABS-CBN News na si Doris Bigornia kung bakit ang lakas pa rin ng mga Duterte sa publiko sa kabila ng mga kinakaharap na kaso at paninira sa kanila. Tila ba hindi daw ito tinatablan? Kung kaya tinanong niya ang dating senador na si Franklin Drilon sa programa nito sa DZMM ngayong araw, February 6. Pero hindi din masagot ni Drilon kung bakit sobrang popular pa rin ang mga Duterte. Siguro daw ay tanungin na lang ang mga tao. Ay, nako. Sino pang nagsabi nito? Si former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Inamin din niya nga sobrang popular si VP Sara. Yun pa. Halos lahat naman sila eh. Si Senator Hontiveros sa isang payag sabi niya na even if VP Sara is very strong, so kung very strong, popular. If we unite, we can slay her or we can defeat. Totodasin natin sila. Ito nga si Miss Corina Sanchez sa isang interview niya kay ex-Senator Trillanes. Sabi niya na there's an independent survey saying na kahit pagsamasamahin ang numero o ratings ng mga kalaban ni VP Sara, hindi pa rin nila kayang talunin si VP Sara. Sagot naman ni Trillanes, I don't believe that. I don't buy that survey. So, ano nga ba ang dahilan? Bakit sa kaliwat kanan na paninira, kaso na isinasampa kay VP Sara, mataas pa rin ang kanyang ratings? Okay. Ito, personal opinion ko lang ito Si VP Sara, kasama na rin si Tate Digong, is madali silang makarelate sa masa. Hindi sila mga elitista. Ang support ni VP Sara nanggagaling saan? Dalawang malaking grupo. Sa youth o yung ages 30 and below. Sa isang survey, itong Pulse Asia ata ito. Halos nasa 50% sa Gen Z voters, pinipili nila si VP Sara. Compared kay PBBM, 5% lang ang pumili kay PBBM sa mga youth, young voters. Next, sa mga mahihirap, Class E, I hope my memory serves me right, nasa 40% sa Class E, mga nasa laylayan, pumipili, binobotohan nila si VP Sara compared kay PBBM nasa more than 15% lang. So, ang rason, kahit kaliwat kanan ang isasampang kaso, hindi na madaling maniwala ang tao ngayon. Bakit? Dahil sa age of social media. Hindi katulad noong una, 10, 15 years ago, ang balita, masasagap mo lang sa ABS-CBN, GMA News. Yan ang dalawa nun. Kung ano ang ibalita ng ABS-CBN at GMA News, yun na lang yun. Kaya,
nung una, tinatawag ang ABS-CBN News, ABS-CBN na kingmaker. Kasi they can influence public opinion. Ngayon, iba na. Ito, si Doris Bigornia, matagal na yan sa ABS-CBN. Nasanay sila na kung ano yung narrative na binabalita nila, tatanggapin ng taong bayan. Ngayon, hindi na. Bakit? Madam Doris Bigornia, age na ngayon ng social media. Ang taong bayan, marami silang sources of information. Marami na ngang ayaw manood sa mainstream media eh. Itong mga subscribers ko, karamihan subscribers ko, mga senior katulad ko, mga 50 years old pataas. Sabi nila, hindi na sila masyadong nanonood sa mainstream media dahil wala na silang tiwala sa balita ng mainstream media. Kasi nga, may narrative. Kung ano ang gusto ng may-ari ng istasyon, kung sino yung pinapanigan nilang political, doon sila, yung balita nila, Kasi itong paggawa ng balita, depende sa preference mo, yung angulo na pwede mong i-highlight. So, tama naman yung sagot ni ex-Senator Drilon. Hindi niya na sinagot. Although alam ko, alam ni Senator Drilon ang sagot. Kailang sabi lang niya, maganda yung sagot niya, tanungin mo na sa mga tao. Which is correct. So, good luck. Sa mga gustong tumalo kay BP Sara. Ano pa yung sabi niya, ex-Senator Trillanes. Sabi niya, kung lalo na daw kung magsimula ang impeachment trial. Kung ano yung ilalabas na ebidensya, naniniwala ko na ang taong bayan maniniwala na si Sara Duterte magnanakaw. Sige, good luck po. Ex-Senator Trillanes, galingan nyo. Pag-present ng ebidensya, isa lang masasabi ko, matalino ang taong bayan ngayon. Hindi nyo na maluloko. Mga good news po ito sa mga ka-DDS natin. Ayon sa independent private survey na ginawa ng mga reliable firm sa programa ni Corina Sanchez, taasan nitong sinabi kay Antonio Trillanes sa interview sa Billionaire News Channel, na kahit daw pagsamasamahin ang lahat ng mga numero ng kalaban ni Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028, mahirap pa rin daw itong matalo. Wow! Patunay kung gaano pa rin kalakas ang kanyang impluensya sa susunod na halalan. Okay. Parang napanood ko ito eh. Ang sagot ni Trillanes I do not believe. It's not true, sabi ni Trillanes Well, of course, natural yun. Alangan namin sabi niya, yes, I believe. Hindi rin binanggit ni Corina Sanchez kung anong independent survey. But ang alam ko niyan, itong mga financiers nagpapasurvey para malaman nila sino yung malakas na kandidato na pwede nilang suportahan. Kasi dito sa sa politiko, rin yan parang investment pagdating sa presidential election. Example, noong 2016, pagsimula, ang malakas, Rojas, sino pa bang mga kalaban ni Tatay Grace po, si Mayor Duterte noon, wala late comer Hindi siya nag-file kaagad ng candidacy. Umiikot muna. Kailang parang siya ng parang yung last day of filing. Nagkaroon ng substitution. Yung sino yung kandidato noon? Dino.
Biglang nag-back out, ang substitute niya, Mayor Duterte. So, testing the waters muna si Tatay Digong. Mautak eh. So, umpisa, mababa siya sa mga survey. Kaya lang nung nagsimula na ang kampanyahan, nagsimula na ang debate, doon na na-realize ng taong bayan na ito ang kailangan nating leader, si Tatay Digong. Kasi ang galing niyang sumagot sa mga interview, yung presidential debate. Yan nandyan lahat sila na kandidato. Question and answer. Ako, bilib na bilib ako kung sumagot si Tatay Digong. Relax lang siya eh. Ginawa pa niyang katatawanan yung mga kalaban niya sa politika. Ang galing. Kaya lang, pagdating kay late Senator Miriam Defensor Santiago, buong respeto naman ang kanyang birada. Siya yung dapat magtanong kay then Senator Miriam Santiago. Parang pagkakataon ba niya na para magtanong ng mahirap para ma-down yung kalaban. Ganon yung format eh. Kaya lang, iba ang style niya eh. Who am I? Sabi niya, who am I to ask question to this learned icon of... Hindi ako pwede. Miriam Defensor Santiago yan eh. What's your question? Madam, how are you now? Kumusta na po kayo ngayon, madam? Tawa na. Well, kasi may sakit na noon si Senator Santiago. Cancer. Kailang tumakbo pa rin pagka-presidente. Ang daming bumilib. Kung sina Grace po, sina Roas, pinagtatawanan niya. May mga pasaring. Ayun, nung malapit ng eleksyon, tumaas ng rating niya. Ayun. Nagsimula na yung mga financier, mga oligarch. Kanya-kanya ng bigay ng offer ng support. Kaya lang, ginawa ni Tatay Digong, hindi niya tinanggap. Ganon siya, mautak eh. Kaya tingnan nyo, nung umupo na siya, kaya niyang labanan ng mga oligarko. Kasi wala siyang pinagkautangan ng loob. Kaya alam ko may mga ganyan. Independent surveys. Para malaman nila sino yung susuportahan nila. Kaya nakapagsabi yan si Corina Sanchez. Pag sama-samahin mo, numero ng mga kalaban ni BP Sara, hindi pa rin nila kayang talunin. Anong sagot ni Trillanes? Hindi ako naniniwala yan. Tatalunin namin siya. Kaya ang panawagan ni Trillanes, magsama-sama lahat ang mga anti-Duterte forces, even Marcos Camp, kakamping, makakaliwa. Iisa lang kandidato natin para talunin. We have a chance of defeating BP Sara. Kahit si Rizon Tiberos, gano'n ang sabi niya. We can slay her. Tatalunin natin si BP Sara kahit malakas siya if we unite.